Okay, pag-usapan po natin 9 health benefits ng turmeric tea. O, mahilig ba kayo sa turmeric? O, tingnan natin kung anong benefits, kung ano rin possible side effects kung babagay sa inyo. Marami umiinom po nito. Yung iba kumakain mismo ng luyang dilaw. Okay? Ang pinaka-active component nito yung curcumin. Yan, curcumin, yan ang pinaka-active ingredient, kaya din madilaw ang kulay niya. Meron siyang anti-inflammatory, iwas sa pamamaga, tulong din sa immune system. Napakaganda. So maraming klaseng tea, may green tea na anti-cancer, meron mga anti-cancer studies ang green tea, merong chamomile tea, pamparelax, maganda sa tiyan. Ito naman turmeric tea, iba naman ang benefit, usually anti-inflammatory siya. Marami din siyang mga minerals, manganese niya, iron, may konting potassium at vitamin C. Yung iba, ginagawang tea from powder, bumibili ng powder. Yung iba, ito mismo, luyang dilaw mismo. Lakas pala ng smell niya, so ginagawang parang salabat siya. Okay? Yung iba naman, capsule ang iniinom, meron din ang bibili. So, iba't ibang preparation. Yung iba, diretsong turmeric lang. Yung iba, hinahaluan pa ng gatas. Yung iba, may cinnamon or honey. Yung iba, may black pepper, hinahaluan pa. So, niluluto siya. Ano yung mga positive effects ng turmeric or turmeric tea? Ngayon, sa mga kapwa ko doktor, kung merong mga nanonood, yung studies niya, chinek ko yung mga studies para sa 9 benefits sa arthritis, sa puso. Maliliit yung mga pag-aaral. May 60 patients, may 200 patients. Tapos yung p-value, hindi pa ganun ka-positive. Hindi natin masasabi na sure tayo na ito. Pero, nakita ko sa lahat ng mga studies, karamihan trending towards positive. Tsaka kung iinom naman ng kababayan natin, imbis na uminom ng soft drinks o iced tea, ito na lang. Kasi meron ng konting pag-aaral Laging papunta sa positive. Tsaka ano siya luyang dilaw, mukhang healthy siya talaga. For arthritis, meron na siya mga pag-aaral. Like ito, 2017 study, 206 patients sa Amerika. May rheumatoid arthritis, masakit ang mga buto, masakit ang katawan. Tapos, yung kalahati sa kanila, ininom gamot. Yung kalahati, ininom turmeric lang. Okay? So, 63% ng uminom ng turmeric lang, nabawasan yung sintomas. So, is it placebo effect o may benefit? At least positive yung resulta. So, sa arthritis, medyo maganda siya. Yung iba, uminom naman capsule. Yung isa naman, isang pag-aaral, pinaglaban yung ibuprofen, pain reliever, sa turmeric. Nakita nila halos pareho. Ayan, it seemed to work as well as ibuprofen in people with arthritis of the knee. So, pwede pang osteoarthritis, rheumatoid arthritis, may anti-inflammatory properties. Yung doses nila sa kapsula, iba-iba. May 400 mg, may 800 mg. Hindi klaro. Pampalakas ng immune system para hindi magkasakit. Sa tingin ko may tulong. Antioxidant siya, anti-inflammatory, di ba? Panlaban. I think this is healthy. Although hindi mahirap naman ma-prove Mahirap ma-prove na pampahaba ng buhay, hindi natin masasabi. Pero at least masustansya siya. Pero may mga side effect din. Kukwento ko mamaya. May mga tao hindi rin pwede mag-turmeric. Sa puso, medyo meron din siyang pag-aaral. Sa cholesterol, medyo nakakababa ng cholesterol sa ilang malilit na pag-aaral. Iniisip nila may tulong sa endothelium. Endothelium, yan ang lining ng mga arteries. So, baka mabawasan yung sakit sa puso, bara sa puso. Pinapalabnaw yung dugo, parang may possibility na may parang aspirin-like effect siya na nakakalabnaw ng dugo. So, good yan for the heart, pero bad yan kung ooperahan ka o may bleeding ka. Diba? May help prevent cancer. May ilang pag-aaral din na nakabawas ng risk ng cancer cells, mas hindi kumakalat. Pero itong pag-aaral niya, hindi talaga maramihang tao. More laboratory. Nasa laboratory ang testing nila. Kaya puro research
Ngayon, sinasabay din siya sa chemo. Yung mga nagki-chemotherapy, may mga side effect, sinasabayan. Parang add-on siya. Binibigyan ng turmeric or turmeric tea kung mababawasan yung sintomas ng side effect sa cancer or baka makatulong sa cancer. Kahit naman mabawasan lang niya ng konting-konti yung cancer, okay na di ba? Kasi at least better to than tubig alone, di ba? Although okay naman ang tubig. May reduced risk of cancer, iba't ibang cancer, pinag-aaralan nila, pancreatic, prostate, multiple myeloma, prostate sa lalaki. Pwede to. Weight loss, may isang pag-aaral, 2009. Tinitingnan ko po talaga may studies Kaya hindi ko magawan ng video lahat ng mga halaman. Kasi mga ibang halaman natin, wala pang pag-aaral. Ito at least marami-rami na. May meta-analysis pa nga siya, 2019. Mga PubMed to So, it can help reduce leptin na isang hormone na nagsasabi kung busog ka ba o gutom ka ba. So, mas nabubusog pag ito. Okay? Alzheimer's disease, parang I will not go far to say na makaka-prevent. Pero pinag-aaralan siya. Yun ang duda nila na baka maka-reduce ng cell damage, inflammation, amyloid deposit sa mga Alzheimer's at ibang mga sakit sa utak. Pero hindi pa sure. Pero sa tingin ko, hindi siya makakasama. Pag ginawa yung research, either may benefit o neutral lang. I don't think makakasama siya. Sa depression, katulad nito, sa depression, may pag-aaral na siya. 60 patients lang nga. Sa 60, kalahati binigyan ng Prozac antidepressant. Kalahati binigyan ng luyang dilaw lang. Tapos yung group 1, antidepressant. Group 2, ito lang. Group 3, pinagsabay. Pinagsabay yung Prozac, antidepressant, and luyang dilaw. Nakita nila, pinakamaganda yung resulta doon sa may antidepressant na at umiinom pa ng turmeric tea. Pero yung umiinom ng turmeric tea alone, may tulong din. Less depressed sila. So, sa mga may arthritis, may depression, takot sa cancer, sa tingin ko pwede to. Sa liver damage, not so sure, pero puro potential, promising for liver, gallbladder disease. Parang nakaka-stimulate kasi siya ng tiyan, ng digestion. So, dahil na-stimulate niya ang digestion, either good or bad. Sa Western medicine, alam nila for digestive healing. Yung iba, mas maganda na i-stimulate yung tiyan. Diba? Ewan ko kung mas madudumi sila dito. Pero sa iba, hindi maganda. So, pwede ilagay din sa pagkain. So, either powder, either luyang dilaw, either capsule, hinahalo sa pagkain. Pero yun na nga, dahil dito na tayo sa side effect. So, dahil nga na-stimulate niya ang tiyan, yung iba, nagiging acidic. So, wag masyadong matapang at wag masyadong marami. Kung kayo may prone, may gastritis, may GERD, tingnan nyo. Konti-konti, wala siguro masama. Pero kung ma-feel nyo nagiging mas acidic kayo, iwas na lang kayo. Kahit yung ordinary salabat, luya. Pag acidic kayo, maano rin, masakit. So, depende. So, yung iba, more gastric acid. Yung iba naman, mas maganda. So, hindi tayo sure. Pero may epekto siya sa tiyan. Ito yung sinasabi ko kanina, dahil nga sa puso, nakakalabnaw ng dugo, parang aspirin-like effect niya. Kung minom kayo ng aspirin, kung minom kayo ng Coumadin, warfarin, pampalabnaw ng dugo, sa sakit sa puso, ito, dagdag labnaw pa siya. So, ang takot lang natin, baka masobrahan. Diba? Pero, kung alam mo yun ng effect niya, okay lang yun. Okay? Baka lang mas mag-bleed, depende yan. Yung mga ito, blood thinner, hindi sinasabay gaano. Kung meron kayong operation o operahan ng kahit anong operasyon, usually 2 weeks before surgery, 1 week before surgery, tanggal yung mga aspirin. Ito rin, medyo tinitigil din ang luyang dilaw kasi baka nakakalabnaw ng dugo. Maganda malabnaw yung dugo sa puso, sa utak para hindi ma-stroke, hindi ma-heart attack. Pero kung ooperahan, ayaw mo malabnaw ang dugo mo, so tigil. Sa mga buntis, hindi rin recommended. Siguro pag konti-konti, wala namang problema sa buntis. Pero yung maraming luyang dilaw or turmeric, pwede daw. Sa ilang tao, pwede ma-labor. Pwede humilab, baka manganak ng maaga. So, ingat tayo. Tsaka may blood thinning effect di ba? Ayaw natin yung blood thinning effect
So sana po nakalinaw ito kung sino pwede uminom at sino dapat mag-iingat sa turmeric, either luyang dilaw, turmeric powder, or turmeric capsule. Pero para sa akin, arthritis, depression, cancer prevention, I think pwede naman eh. Minsan mag-turmeric ka, minsan mag-green tea ka, minsan mag-chamomile tea. Ako mas gusto ko yung paiba-iba eh. O, itry natin hanggang mahanap yung babagay sa inyo, mas hiyang para mas humaba ang buhay natin. Salamat po.